Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumainyo rin. Mabiyayang gabi po sa ating lahat. Mabiyayang gabi po sa akin. Mga kapatid, sa katahimikan, sa harapan ng Diyos, tayo ay lumapit. Hilingin natin ang kanyang kapatawaran sa mga kasalanan nating nagawa, sa ating mga pagkukulang, sa panahon na lumayo tayo sa Kanya, at sa mga panahon tayo ay nakasakit ng damdamin ng ating kapwa, at hilingin natin ang kanyang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubhang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan na ngayoy aming pinatutuloy sa aming pamumuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ipinahayag ni Propeta Isaías ang pagsilang ng isang sanggol na magiging Mesiyas at prinsipe ng kapayapaan, at ang kanyang paghahari ay magpakailanman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak ng dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon, sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Ulitin po natin. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit, ang poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Sa ati sumilang ngayong manunubos Kristong poon. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Sa ati sumilang ngayong manunubos Kristong poon. Hinihikayat tayo ni San Pablo na mabuhay ng matuwid at tapat sa mga utos ng Diyos bilang tugon sa kanyang kagandahang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman.
kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaniningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At Ang sumainyo rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, sa bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panunuluyan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay sa kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakakasilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Poon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo sa kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat at makinig sa homilya. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po akong bigla kasi kanina po nagmisa kami sa barangay, maliwanag pa. Muli po, pwede bang pakitapik yung mga katabi po ninyo at sabihin ninyo? Sige po, tapikin niyo po yung mga katabi po ninyo. Kapatid, lakasan niyo po. Pasko po ngayon, hindi Biyernes Santo. Kapatid, huwag ka munang matulog. Magsisimba muna tayo. Amen? Amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Hindi mo talaga may pagkakaila na Pasko. Bakit po? Habang papunta po ako sa main door ng simbahan, amoy na amoy mo yung mga bagong damit. Amen. 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 Palatandaan niyo na Pasko na, amoy bagong damit na. Amen. Amen. Sige po. Natatandaan niyo pa po ang isang video clip noong panahon po ng COVID-19. Naging sikat po itong video pong ito. Napaka-exciting video na kung saan mayroong isang ospital, isang doktor na kinukuhanan ng video at habang nasa emergency room po sila o ICU, yung pasyente po niya ay namamatay na. Unti-unting namamatay yung pasyente niya. Ang nasa loob lamang po ng kwarto, yung doktor at yung may COVID-19. At nung panahon po ng COVID-19, naalala niyo po, mamamatay kang mag-isa. Bawal lumapit ang iyong pamilya. Bawal. Kaya po, ang ginawa ng doktor nung oras pong iyon, habang nakikita niya ang kanyang pasyente na unti-unting nawawalan ng hininga, wala ang pamilya, walang makalapit, ang ginawa po ng doktor, even siya, wala po siyang kayang gawin maliban yung binigyan niya ng mahigpit na yakap yung taong namamatay nung oras pong iyon. Ewan ko kung naalala niyo po yung video pong yun na naging trending po sa Facebook at saka sa TikTok. Isang doktor na nung oras na iyon, ang kanyang pasyente ay walang katabi pero namamatay. Ang binigay niya, isang mahigpit na yakap. Pinaramdam po niya sa kanyang pasyente, wala man ang kanyang pamilya, pero pinaramdam niya sa taong iyon, bago man siya mawalan ng hininga, mayroong isang taong yumakap sa kanya. Amen? Amen. Ang kwento po ng Pasko ay kwento ng pagyakap ng Diyos sa atin. Ang kwento ng Pasko ay kwento ng muling pagyakap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Masyado na po kasi tayong modern. Kaya pansinin niyo po, yung salitang Merry Christmas, unti-unti na ling inaalis. Ano pong nakalagay sa mga mall? Happy Holidays. Anong nangyari sa atin? Nawawala na yata tayo sa talagang kahulugan ng Pasko. Kaya ngayong gabi pong ito, muli nating sariwain kung paano niyakap ng Diyos ang kanyang sambayanan, ang muling pagyakap ng Diyos nung isinilang siya sa sabsaban. Kaya nga po kung titingnan po natin at pagninilayan natin, masasabi natin, nung gabing isinilang si Kristo sa sabsaban, muling niyakap ng Diyos, hindi siya nandiri sa atin. Tayo ngayon, masyado na tayong maarte. Konting ano lang, Pero isang paalala sa atin, nung gabing isinilang si Kristo, niyakap ng Diyos ang tao, hindi siya nagdiri sa atin. Niyakap niya ang ating kahinaan, niyakap niya ang ating kamatayan, niyakap niya ang ating mismong pagkatao. Hindi siya nandiri.
ganyan yumakap ang Diyos. Amen? Amen. Ikalawa, nung gabing isinilang si Kristo sa sabsaban, nung niyakap niya ang bawat isa, pansin niyo po sa Ebanghelyo, wala siyang pinipili, lahat niyakap niya. Nandun ang mga pastol, nung panahon pong iyon, sila yung mga pinakamahirap na tao nung isinilang si Kristo. Pero nandun sila. Nandun yung mga hayop sa sabsaban. Tapos po dumating ang mga pantas, kaya nga ang pagyakap ni Kristo sa unang Pasko ay wala siyang pinipili. Yakap ng Diyos na pantay-pantay. Amen? Amen. Sabi po sa medical fields, ang sabi po nila, kapag gusto mo daw maging masaya, o kung yung tao gusto niyang maranasan yung tunay na kasiyahan, dapat mayroon siyang 10 yakap kada araw. Amen? Ewan ko po, yung mga asawa ninyo kung niyayakap niyo pa. Pero nung bagong mag-asawa kayo, gusto niyo lagi kayong magkadikit. Amen? Ewan ko po yung mga kabataang nandito, nung mga bata tayong maliliit, konting lang, nakakapit tayo sa binti ng nanay at tatay natin. Lagi tayong nakayakap. Nung naging sosyal na tayo, beso-beso na lang. Wala nang yakap. Pero po sabi ng science, kung gusto daw maging masaya, kailangan daw yakapin natin ang ating kapwa. Amen? Amen. Nakwento ko na po ito sa aking homily 2 years ago po yata. Simbang gabi din po iyon. Pagkatapos po ng misa, syempre hindi mawawala yung picture taking. Pagkatapos ng misa po, pabalik po ako sa kumbento, bigla pong may yumakap sa akin. Hindi ko naman po kilala. Basta yumakap po siya. Ay, yumakap po, nakiyakap na rin ako. Pero habang nakayakap po siya, humihigpit po yung yakap niya sa akin. Maya-maya, bigla ko nang narinig, sabay higpit na yakap. Ang ginawa ko po, habang nakayakap ako, tinapik ko po yung likod niya. Habang tinatapik ko po yung likod niya, parang pagkatapos, umalis na po siya. Pati ako po nagtaka, ano yun? Yumakap, umiyak. Tapos po, maghapon, pagdating po ng gabi, bigla po akong nakareceive ng message sa Messenger. Nasa message request. Ang sabi po niya, Padre, maraming salamat po sa yakap mo kanina. Pagkatapos kong yumakap sa iyo, naging magaan na ang aking pakiramdam. Nakakita ko ulit ng bagong pag-asa sa buhay ko. Amen? Amen. Ngayong araw kong ito, alalahanin po natin yung unang Pasko. Yung unang Pasko na ordinaryong gabi lang ng oras pong iyon. Pero nagulat ang lahat. Isinilang si Kristo, tanda ng muling pagyakap ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Kwento po. Minsan po merong mag-amo. Mag-amo po sila. Si Don Epweng at si Tiago. Yung mag-amo kong ito, very close. As in close. Kahit saan magpunta po si Don Epweng, nandun si Tiago. Si Tiago po ang pinagkakatiwalaan. Ang pinagkakatiwalaan ni Don Epweng. Ulti nga po yung pagpunta sa bangko, deposit, withdrawal, si Tiago po. Kaya ramdam na ramdam po ni Tiago yung malaking pagtitiwala ng kanyang amo. Siyempre, Pasko. Ang ginawa ko, tinawag isa-isa ni Don Epweng ang kanyang mga kasambahay.
Unang pumasok, unang tinawag, asan yung hardinero ko? Pumasok po yung hardinero. Binigay yung pulang sobre. Pagkabukas, wow, 1,000. Next. O yung kusinero ko naman, pasok, o bilis. Ito yung sobre mo. Binuksan, wow, 1,000 din. Tapos po, yung labandera, pasok. Binigay ulit. Binuksan. Wow! 1,000! Tapos po, tinawag na po lahat. Lahat nabigyan ng ampaw. Tigo 1,000. Huling tinawag po si Tiago. Oh, Tiago, Merry Christmas. Merry Christmas din po, sir. Oh, ito yung sayo. Sabi ni Tiago sa loob niya, yung mga kasama ko, sobre, ako regalo. Pero alam mo naman yung tao, minsan may pagka-plastic. Ay, salamat po sa regalo mo, sir. Ang ginawa po ni Tiago, pumunta sa kwarto at binuksan ang kanyang regalo. Pakunti-kunting binuksan. Disappointed si Tiago. Bakit po? Ang laman, gloves na ginagamit sa pagdadrive. Ang sabi niya, akala ko close kami ni sir. Binigyan ba naman ako ng gloves? Kaya ko namang mag-drive na walang gloves. Si sir naman, sabi niya, akala ko pa naman close kami kasi lahat binigyan ng 1,000. Nag-expect pa naman ako ng 2,000 or 5,000. Unang pumasok sa isip ko, 2,000 siguro ibibigay sa akin ni sir. Kasi nga talagang super close kami ni sir. Kaya inisip ko, 5,000 ibibigay. Tapos, ang ibibigay niya, gloves. Nainig ko to. Sa sobrang sama ng loob ni Tiago, nagpunta sa likod ng bahay, kumuha ng posporo, binuhusan ng krudo, lamis ang gloves at sununog. Napaka-unfair, sir. Kinabukasan po, nagkasalubong po sila. Nagkasalubong sila ni sir. Oh, Tiago, kumusta? Nagustuhan mo ba yung regalo ko? Opo, sinukat ko nga po, ang ganda-ganda pa. Tapos sinawang mo ko yung manibela, ang sarap kong mag-drive ngayon, gamit ko yung bagong gloves na binigay mo. Talaga? Sana bago mo sinukat, tinignan mo sana yung mga 1,000 na nakalagay sa mga daliri ng gloves. 10,000 yun. Ay, grabe. Alam mo yung nararamdaman po ni Tiago ng oras pong iyon? Ang sakit. 10,000 sinunod niya. Hindi niya nakita na sa loob ng gloves, nagsuksok ng tig-1,000 si sir. Sayang, hindi niya nakita, sinunog niya yung gloves. Paalala po, lahat tayo ay tatanggap ng regalo. Kami po, tumanggap na ng regalo at patuloy pang tatanggap. Amen? Amen. Paalala po sa atin ngayong gabi pong ito, sa araw ng Kapaskuhan. Lahat tayo halos tatanggap ng regalo, pero huwag niyong kalilimutan, bawat regalong tatanggapin natin, sa likod ng mga regalo, merong kwento. Amen? Kapag ikaw ay nakatanggap ng regalo ngayong gabi hanggang bukas, huwag mong titignan yung mismong regalo. Tignan mo yung kwento sa likod ng regalo. Yan pala yung taong laging nakakaalala sa iyo. Yung palang nagbigay sa iyo ng regalo, yan pala yung taong lagi kang naaalala, lagi kang pinagdarasal. Sa dami-dami ng mga kanyang kaibigan ngayong Pasko, isa ka sa mga binigyan niya. Amen? Amen. Minsan po may nagdarasal na bata, ang sabi po niya, Jesus, nakaano po sa usaban, Jesus, kailan ka ba darating? Taon-taon na lang po kaming nagtitimbang gabi. Hindi ka naman po dumarating. Kailan ka ba darating? Sumagot daw si Jesus, Anak,
Paano ako darating? September pa lang, ang inihintay nyo si Jose Mariciano. September pa lang, nagbibilang na kayo kung sino yung mga ninong at ninang yung magbibigay sa inyo ng aginaldo. Anak, hindi naman kasi akong inihintay nyo tuwing Pasko. Yung inihintay nyo, yung mga malulutong na pera. Anak, hindi naman kasi ako yung inihintay nyo tuwing Pasko. Ang inihintay nyo, yung 13 month. Anak, hindi nyo naman ako inihintay tuwing Pasko eh. Ang inihintay nyo, yung spaghetti. Amen? Isang paalala, bakit tayo nagkaroon ng Pasko? Kasi nga po, si Kristong nakaigasabsaban, yan ang regalo ng Diyos sa atin. Bakit po may Pasko tayo? Tanong ko nga po sa inyo, bakit po may Pasko tayo? O tingnan niyo po, hindi tayo makasagot. May Pasko tayo dahil binigyan tayo ng regalo ng Diyos, ang anak niya. Amen? Amen. Sana po sa mga batang tatanggap ng regalo, sa mga batang kabataang nandito, huwag niyong kalilimutan mamaya habang nakalatag sa mesa yung spaghetti, yung fruit salad, yung graham, ano pa ba? Yung barbecue, yung ice cream. Sana pagkatapos niyong mag-selfie-selfie, kainin niyo, huwag niyong i-rep. Maghapon kayo nagluluto, pero pagkatapos ng picture, huwag mong galawin yan, darating yung kumari ko bukas. Di ba? Pero kidding aside po, mga kabataan, mamaya, kapag nakita nyo na yung mga pagkain nyo sa mesa, masasarap na pagkain. Pero sa likod ng masasarap na pagkain, alalahanin ninyo yung mga magulang nyo na patuloy na sa sakripisyo para may pagkain mamaya. Amen? Sa bawat biyaya, sa bawat regalong matatanggap natin, huwag niyong kalilimutan, merong kwento sa likod ng mga regalo. Ngayong Pasko, sa gitna ng mga gandang Christmas light, sa gitna ng magandang Belen, huwag nating kalilimutan yung regalong binigay sa atin ng Diyos. Amen? Amen. Ito po, regalo ng Diyos. Amen? Oh, dahan. Ay. Magsitayo na pong lahat. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, Jesucristo, iisang anak ng Diyos. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo na pong lahat. Nagkatawang tao siya, galang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ng Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nalaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay ng muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at tuhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, ngayong gabi ilapit natin sa mapagpalang Ama ang ating mga panaghoy, mga pangarap, at mga inaasahan. Taglay ang matinding kagalakang dulot ng pagsilang ng kanyang buktong na anak na si Jesus. Sama-sama tayong manalangin, Panginoon,
dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Matutunan nawa muli ng mga pinuno ng simbahan ang payak na pamumuhay, katulad kay Jesus na tumupad sa kalooban mo, Ama, sa lahat ng oras. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maghari nawa ang kapayapaan sa lahat ng bansa, gayon din sa aming mga tahanan at sa aming mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ingatan mo ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin makapiling sa Paskong ito. Mga doktor at nurse sa ospital, mga OFWs, mga sundalo at pulis, mga bilanggo, at ang mga sumakabilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Turuan mo kaming makinig sa mga mahihirap, mga mababang loob, at mga itinakwil ng lipunan. Naway sikapin naming tularan ang ginawa mong paglingap sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tuluyan nawang lumigaya sa piling mo, O Diyos, ang mga kapatid naming namayapa na. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, ngayong gabi nagdiriwang kami sa pagsilang ng iyong anak. Habang ginugunita namin ang kanyang pagiging tao, patawarin mo ang aming mga kasalanan at iatid mo kami sa kapayapaang walang wakas. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat bilang paghahanda sa mga alay.
po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating maalay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang pag-aalay ngayong Pasko ng pagsilang sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at ang aming handog. Ang anak mong umako sa aming kaabahan, ang siya nawang magparangal sa aming magtampok bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At itaas sa sumainyo, Diyos ang iyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalit ang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihan ng tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, ang lahat ay binigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipo ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ng iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakapapanalin mo sa kapangyarihan ng Banal Espiritu ang kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing pinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong latito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong latito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayong aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahaying ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, upang kami ay pagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo, at maging isang katawan, isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose, kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Francisco na aming Santo Papa, ang aming obispo na si Roberto, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinitipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kalilingang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Bilang mga lagad ni Kristo, ating awitin ang panalangin itinuro niya sa atin. Sa
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Nang may ngiti sa labi, magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. Mapalad tayong tinawag niya sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos nating pamumumunyon, mangyari lamang po na mauna pong pumila ang mga nasa harapan at sa pagtanggap po ng ostya ay kaliwang kamay ang nasa ibabaw at ang kanang kamay ang nasa ilalim. Mangyari lamang po na huwag nang dalhin sa kinaupuan at isubo po ito agad habang tayo ay nasa harap ng altar pagkatapos sumagot ng amen. Maraming salamat po.
Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin para sa bukasyon. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang tubusin kami sa kasalanan at ipalaganap ang iyong paghahari sa lupa. Padaluyin mo ang iyong biyaya sa aming mga puso upang maganap namin ang pangunahing bukasyon na maging banal at kalugod-lugod sa iyong paningin at maging mga saksi ng iyong walang hanggang maliw na pag-ibig. Umusbong nawa sa aming simbahan ang mga bukasyon ng pagtatalaga at paglilingkod. Pagpalain mo itong aming parokya at ang aming diocese ng San Jose ng mga mas marami pang kabataan na tutugon sa iyong tawag upang maglingkod bilang mga pari, religyoso at religyosa. Magpadala ka pa ng mga hinirang na mangunguna sa amin sa pagsamba sa iyo at paglilingkod sa kapwa. Maging bukas nawa ang kanilang puso sa iyong banal na tawag nang makasunod sila sa iyo ng may pag-ibig at kagalakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Apo San Jose, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, paging dapat mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Ilang announcement po. Una po, magkakaroon po tayo ng second collection. Ang mga naliko pong pondo, ibibigay nating tulong sa ating parokya at sa ating diocese. Ikalawa po, sa pangalan po ng ating kura-paroko, si Father Joe Six, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng balikhandong members ng ating parokya. Bahala na po ang magbalik sa inyo ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Ang ating pong mga schedule ng misa para po sa Kapaskuhan, mamayang alas 10 po, meron pa po tayong isang misa. Bukas po ang unang misa po natin, 6 o'clock, 7:30, 9 o'clock. Magkakaroon po tayo ng binyag ng 11 o'clock at yung uling misa po para sa Pasko at para sa nobena ni Apo San Juan Evangelista, 6 o'clock po ng gabi bukas. Muli po ang mga misa po natin sa mga kasama niyo po sa bahay na hindi pa nakapagsimba, pasabi po sa kanila, meron pa po tayong 10 o'clock mamaya, bukas po 6 o'clock, 7:30, 9 o'clock at 6 p.m. Ika-apat, ang ating pong tema sa pagdiriwang ng darating na kapastahan ng ating mahal na patron, si Apo San Juan Evangelista, ganap na pagtulad sa minamahal na alagad. Ang ating pong Hermano Mayor ngayong 2023 ay si Ginang Olivia Javier. Nakita ko po siya kanina. I-acknowledge po natin yung presence po ng ating Hermano Mayor. Kasama po natin siya ngayon. Ikalima, ang schedule po ng mga misa sa darating na kapistahan, December 27, araw po ito ng Miyerkules, 6 a.m. po ang unang misa, 7:15 ang prosesyon, alas 9 po ang ikalawang misa na pangungunahan po ng ating mahal na obispo. Alas 11 po ng umaga, gaganapin po ang sambayan ng Christmas party at sa dakong 5:15 po ng hapon, magkakaroon po ng prosesyon. Ang ating mahal na patron, magdala lamang po tayo ng kanya-kanyang kandila. Muli po, sa darating pong December 27, kapistahan po ng ating bayan, kapistahan ni Apo San Juan Evangelista, sana po dumating kayo. Amen? Amen. Kapag Pasko, punong-puno po tayo. Pagdating ng piyesta, 3 kalahati, late pa yung isa. Amen? Sana po sa darating pong kapistahan, inaasahan po namin kayo na mag-attend po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Pagkatapos po ng misa, meron po tayong salo-salo dito po sa Allsco. Amen? Amen.
Bago po ang final blessing ni Father Perdy, kaisa po ng ating Obispo, Roberto Malyari, kaisa po ng ating Parish Pastoral Council, ng mga kasamang naglilingkod na pari, ako po si Father Chosix, si Father Arlene Ragasa, si Father Lloyd, yung guest priest po natin ngayon, si Father Carlo at si Father Perdy. Bumabati po kami sa inyo ng Merry Christmas. Merry Christmas po sa ating lahat. Palakpakan natin si Kristong isinilang para sa atin. Salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Pasalamatan din po pala natin ang Radyo Gimba na nag-cover po ng ating live mass at sa mga kabataan po ng ating parokya sa kanilang panunungyan kanina. Ano po ang paalala sa atin ng ating pagdiriwang ngayong gabi? Huwag po nating kalilimutan, ang Pasko ay ang pagyakap ng Diyos sa atin. Ikalawa, kung tatanggap tayo ng mga regalo, huwag natin tignan yung mismong regalo, tignan natin yung kwento sa likod ng bawat regalo. Amen? Amen. Bukas po, paalala po sa mga ninong at ninang, huwag po kayong magsasara ng pinto. Amen? Amen. 3 taon po tayo nasa COVID-19. Para makabawi naman po ang mga bata, huwag kayong magsasara ng pinto. Amen? Magsara po kayo ng pinto kung magsisimba kayo bukas ng umaga, pero pagbalik niyo po sa bahay, mamigay kayo ng aginaldo. Amen? Amen. Ang Pasko ay para sa lahat, lalong-lalo na para sa mga bata. Amen? Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at din. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, dalhin ninyo sa inyong pag-uwi ang biyaya ng Diyos. Salamat sa Diyos.